Dear Lady Love TV. Billionaires Lost of Memory. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Kahit masikip na kwarto, meron silang tinatawag na guest room. Doon pinatuloy ni Dina si Jack na makauwi na sila. Marami pang tanong si Jack tungkol sa sarili at gusto sana niyang sagutin ang mga iyon. Kaya lang, maaapektuhan ang trabaho niya kung mapupuyat siyang masyado. Bukas na lang tayo mag-usap ulit, Jack. Malumanay na sabi niya. Hindi natin siguro mapipilit na bumalik agad yung alaala mo. Sa pagkakaalam ko, wala tayong magagawa para mapabalik agad yung memorya mo. Kaya huwag na tayo masyadong magpumilit ngayon. Saka para makapahinga ka na. Baka sumakit na yung ulo mo. Oo nga, medyo makirot na. Paano bukas? Pwede bang sumama ako sa trabaho mo? Pwede, kaya lang baka mainip ka. Siyempre, yung trabaho ko ang tututukan ko. Kung gusto mo, dito ka na lang. Maglaro kayo ni Jade. O kaya makapagkwentuhan ka sa staff sa salon. Kilala ka naman nila lalo na si Acheng. Malamang masasagot niya yung ilang mga tanong tungkol sa'yo. Hindi ko alam kung mahilig ako sa bata. Pero sige, dito na lang muna ako. Ayoko nang makaabala sa trabaho mo. Ikaw naman ang iniisip ko ngayon. Hindi ka naman abala, no? Ang inaalala ko lang talaga yung maboboard ka. Okay, ganito na lang. Since 10 a.m. yung kasal, malamang before lunch nandito na rin ako. Wala na kasi akong papel sa reception. Sabay tayong mananghalian. Ipagluluto kita ng kalderetang baka. Kalderetang baka? Kumunot ang noo ni Jack. Pero maya-maya, maliwalas din ang muka. Gusto ko yon, Dina. Masarap yon. Sana meron ding saging na berde. Napangiti siya. Oh, may naalala ka na. Paborito mo ang kalderetang baka, Jack. And yes, tineternohan mo yun ng saging na berde. Ginagawa mong side dish ang saging. Lalong lumawa ang ngiti ni Jack. May naalala ko maski paano. Masaya nitong sabi. Mild case lang naman siguro yung amnesia mo. Malay mo, bukas pagising mo, naalala mo na ang lahat. Good night for now, Jack. Maaga akong aalis bukas. Si Manang Luming na lang ang bahala sa'yo. Feel at home. Anyway, at home ka naman talaga dito Nagising si Jack na naninibago sa paligid. Pero sandali lang nang maalalang kinadi na siya natulog at meron siyang amnesia. Pumikit siya ng mariin at pilit na iniisip ang iba pang mga bagay. Pero maliban sa mga pangyayari kagabi, mula na magkamalay siya sa klinik, wala na siyang maalala. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi na lang niya pipilitin ang sarili na makaalala. Total, pakiramdam niya, wala naman siyang problema. Gising ka na pala, Jack. Bati ni Manang na nakangiti ito. Kanina po umalis si Dina pero babalik daw siya bago mananghali. May almusal na sa mesa. Kumain ka na. Salamat ho. Kayo ho. Tapos na. Sabay na kami kumain ni Jade. Si Jade nga ho pala. Nasa ibaba. Ang batang yun para din si Dina. Nung maliit pa. Mas gusto niyang nasa salon. Nanonood siya ng mga ginagawa ng mga tao doon. Marunong na nga mag-makeup. Ginagaya yung nakikita sa ibaba. Tumango na lang si Jack. Pagkatapos ng almusal, naligo na siya. Wala siyang maisip na gagawin sa itaas at hindi naman niya makakwentuhan ng matanda dahil abala ito sa paglalaba. Kaya nagpaalam siyang bababa na rin sa salon. Pagdaan sa salas, nakita niya ang mga retratong naka-frame. Ang isang kuha, nakapagitna si Dina sa dalawang bakla. Ang mga iyon siguro nag-ampon dito. Tinitigan niya si Dina. Matamis ang pagkakangiti nito sa litratong iyon. Kailan lang siguro iyon kuha dahil walang malaking pagkakaiba sa itsura ni Dina ngayon. Maganda talaga si Dina. Nakaramdam uli siya ng atraksyon dito. Lalong tinitigan ni Jack ang litrato. He was getting attracted to her every minute. Parang ang hirap maniwala na magkaibigan lang sila. Pero dahil wala naman siyang mapagtanungan tungkol doon at hindi rin niya iniisip kung tama na ipagtanong nga ba niya ang relasyon nila, nag-decide siyang bumaba na lang. Maraming pares na mga mata ang tumutuon sa kanya nang pumasok siya sa salon. Nakangiti ang iba pero parang curious naman sa kanya ang iba pa. Ipinagpalagay niyang alam na siguro ng mga tao roon ang pagkakaroon niya ng amnesia. Jack, ako si Acheng, kung hindi mo ako naalala. Nakangiting sabi nito, ang pinakamatanda roon.
Nabanggit na kanina ni Dina ang nangyari sa'yo kagabi. Pumalatak ito. Pero magpasalamat na lang din tayo na hindi mas grabe yung nangyari sa'yo. Pero mahirap din ho pala ang ganito. Wala akong maalala. Kung hindi pa nga sa mga impormasyon sinabi ni Dina kagabi, wala talaga akong idea kung ano ang nakaraan ko. Tumawa si Etcheng. Wala kang masamang nakaraan. Yan ang nasisiguro ko sa'yo. Sa tingin ko, ikaw lang ang iilan sa mga taong nabubuhay na walang problema. May pera ka, gwapo, matalino, at etc. Marami na ang maiinggit sa ganda ng buhay mo, Jack. Napangiti siya. Gwapo ho ako? Tinaasan niya ng isang kilay. Hindi ka ba nagsasalamin? O gusto mong papurihan pa kita? Biro nito. Well, kung meron ka man sigurong problema, iisa lang yon. Hindi ka pa rin nag-aasawa hanggang ngayon. Yun nga rin ho yung tinatanong ko kay Dina. Nasabi niya ang lahat ng tungkol sa pamilya ko. Pakiramdam ko handa naman ako magkaroon ng sarili kong pamilya, pero ni girlfriend wala pa ako. Hindi naman problema yan. Ikaw lang ang layo ng tingin mo samantalang meron naman sa malapit. Kumunot ang noo niya. Ano hong ibig niyong sabihin? Yan ang dapat mong alamin, Jack. Siya nga pala, pupunta na rin pala kayo sa Boracay bukas. Nakapunta na ako roon. Romantic, perfect na honeymoon place. Hindi naman kayo mag-honeymoon doon, pero sana maging romantic pa rin sa inyong lugar. Hindi niya alam kung anong isasagot sa sinabi ng matanda, kaya tumango na lang siya. Si Jade nga ho pala. Eto ako, nakatawang lumapit sa kanya ang isang batang sa unang tingin pa lang, alam niya ng bibong-bibo. Gising ka na pala, Daddy Jack. Nagkaroon ng ugong ng tawanan sa salon. Nagtaka siya. Daddy? Daddy mo ba ako? Ano ka ba, Jack? Sabi ni Etcheng. Hindi ba nasabi sa'yo ni Dina na anak siya ni Mila? Namatay na si Mila kaya aampunin na ni Dina yung bata. Naghahanap ng daddy kaya ganyan. Kung ako naman sa'yo, kasi ibang lalaki ang maging daddy ni Jade, di ikaw na lang. Obvious namang gusto ka ng bata. Gusto kaya siya ng mami ng bata? Hirit pa ng isang bakla. Abay na kay Jack na yon. Isang linggo kayo sa Boracay. Ang hina naman niya kung pagbalik nila magkaibigan pa rin sila ni Dina. Sagot ni Etcheng at tiningnan siya na parang nanghahamon. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon namin ni Dina bago pa ako nagka-amnesia. Kung halimbawa magkaibigan kayo, ano naman ang masama kung maging iba ang level ng relasyon ninyo? Binata ka at dalaga siya. Tanghali na makarating sila sa Boracay. Ang pinaka-excited ay si Jade dahil yun ang una niyang malayong biyahe at nakasakay pa sa eroplano. Nang sumakay sila sa bangkang maghahatid sa Boracay, sa halip na matakot sa tubig, tuwang-tuwa pa ang bata. Pero ang mas tuwang-tuwa ay si Jack. Dahil mula kahapon, matunog na daddy ang tawag sa kanya ni Jade. 2 beses na sinaway ni Dina ang bata, pero daddy pa rin ang tinawag niya sa kanya. Ang sarap palang sumakay sa boat, mommy. Excited na sabi ni Jade habang naglalakad sila papunta sa cottage nila. Magbo-boating ulit tayo. Huwag kang mag-alala, sabi ni Dina. Talaga? Hey! Bumaling si Dina kay Jack. Gutom ka na ba? Gusto mo pagkababa ng gamit natin sa cottage, kumain muna tayo? Kung gusto mo magpahinga muna, makakatiis pa ako. Malawang ang ngiting sabi ni Jack. Umirap si Dina. Ikaw pa? Mas matakaw pa ka kaysa sa akin, Jack. At ang huling kain mo yung almusal pa natin sa bahay. Kunwari ka pa dyan. Gusto ko lang magpakabayani kahit konti. Nakangising sabi niya. Pero tama ka. Nagre-revolusyon na nga yung bituka ko Okay, ibaba na lang muna natin yung gamit din kakain na tayo. Si Dina rin ang sandaling nakipag-usap sa resort staff bago ibinigay ang susi nila. Family cottage ang ipinareserve nito. Isang double bed at isang single bed ang nasa loob. Bukod pa sa kitchen na may basic utensils kung gugustuhin nilang magluto. Tabi na kami rito ni Jade. Diyan ka na sa single bed, okay lang? Tanong ni Dina. Okay lang. Ano, tara na? Kain na tayo? Tumawa si Jade. Si Daddy ang takaw. Tumawa rin si Jack. Hindi, gutom lang talaga. Hindi na sila namili pa ng kakainan. Ang unang kainan na nakita nilang mabilis na makakapag-serve ng pagkain ng pinuntahan nila. Nang iserve na ang pagkain, doon na nila ibinuhos ang atensyon. Solve ka na? Nakangiting tanong ni Dina pagkalipas ng 10 minuto. Natawa si Jack. Malinis na malinis ang plato niya. Oo naman. Ngayon, ready na ako kahit anong gawin natin. Mag-boating tayo? Sabad ni Jade kahit may laman pa ang bibig. Mag-isa na itong kumakain at inaalalayan lang ni Dina sa paghihimay ng pagkain. Natutuwa si Jack na pagmasdan ang dalawa.
Mukha talaga mag-ina ang mga ito, lalo na sa pag-aasikaso ni Dina sa bata. At aaminin niya na pakiramdam niya, isang buong pamilya sila sa bakasyong iyon. After all, family room ang cottage na kinuha nila. Kabababa lang natin ng bangka. Buting na naman, sabi ni Dina. Ayusin muna natin sa cottage yung mga gamit. Then mamahinga tayo ng konti. 1 linggo tayo rito. Marami pang araw bago mag-boating. Swimming na lang, pwede mami? Si Jack na ang sumagot. Pwedeng-pwede. Kaya nga nandyan ang dagat para maligo tayo. Magtutupis ka ba? Sunod-sunod na tumango si Jade. Pero meron akong bikini. Pinilhan ako ni mami noon pa. Di ba mami? 2 pa nga ang bikini ko. Oo, parehong sexy. Sang-ayon naman ni Dina. How about you, Dina? Magbibikini ka rin? Syempre naman. Mabilis na sagot ng dalaga na nakatawa. Baka barilin ako sa beach kapag lumusong. Ako dyan ang nakapajama. Hindi ko alam kung dati na tayo nag-outing. Wala pa rin ako natatandaan maliban sa kalderetang baka at saging. Excited na ako maligo tayo. Maybe I've seen you before na naka-swimsuit. Pero excited na ako makita ka ulit na nakaganon. Makikita mo lang yung balat ko sa alak-alakan. Lalaitin mo lang. May balat ka sa alak-alakan? Sabi ni Jack. Meron, mapula, parang mapa ng Palawan. Kaya nga hindi ako nagsusuot ng shorts kasi insecure ako sa balat ko. What's wrong with a birthmark? Ako nga may birthmark sa likod ng tenga. Sandaling nagulat si Dina. Nakita mo ang balat mo sa likod ng tenga? Hindi mo yan alam dati. Si mami lang yung nakapansin nung magpagupit ka sa salon. Malabo kasi yung balat mo. Hindi pansinin masyado. Natigilan si Jack. Hindi. Bigla lang pumasok sa isip ko. Nakakaalala ka. Siguro nga. Wow, sexy. Narinig ni Dina na sabi ni Jack kay Jade. Nauna nang lumabas ng CR ang bata pagkatapos nitong bihisan ng swimsuit. Mag-aalas 4 na ng hapon at hindi na masyadong masakit sa balat ang sikat ng araw. Total naman, nakapagpahinga na sila. Nagkayayaan na silang lumusong sa dagat. Ikaw daddy, macho ka naman, sagot naman ni Jade. Marunong ka mambola ha. Where's your mommy? Nasa CR pa, nagpapasexy rin. Humahagikik pa si Jade. Napangiti si Dina. Hindi naman sexy ang bikining suot niya. Conservative pa nga ang cut niyon kung kukumpara sa mga nakita niya kanina na rumarampa sa beach. Pero hindi niya alam kung bakit parang nakakahayaan niyang lumabas ng CR samantalang wala naman siyang ginagawa roon. Dati na silang nagkakasama ni Jack sa outing. Sanay na siyang nakikita siya nito na nakabikini pero hindi niya alam kung bakit nako-conscious siya ngayon. Pero maya-maya, nag-decide siyang lumabas na rin. Pero bago yon, itinali muna niya ang sarong sa kanyang baywang. Nakalimutan na ni Dina ang hiyang nararamdaman na makita si Jack. Nakahubad na ito at handang-handa ng maligo. He was wearing skimpy shorts at lantad na lantad ang magandang katawan. Of course, noon pa man, lean and trim ang build ni Jack. Pero hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya ngayon at napagtutuunan na yan ang pansin ng mga katangian ng binata. Dati baliwala lang ang lahat sa kanya. Pinupuri niya si Jack paminsan-minsan pero hanggang doon lang. Bakit ngayon kapag napapansin niya ang mga katangian ni Jack, para bang attracted siya rito? Attracted? Parang gustong magtatakbo ni Dina pabalik sa CR at magpapadyak doon. Hindi niya na ma-imagine na applicable sa kanyang nararamdaman ang salitang iyon at parang lalong mas mahirap sa kanya na tama ang salitang iyon kung ang pag-uukulan ay si Jack. They were best of friends. Mami, tara na. Swimming na tayo. Tumango si Dina at kumilos ng kasywal. Ayaw niyang mahalata ni Jack na bigla siyang nataranta. Saan ka nagbihis? Casual niyang tanong kay Jack nang pupunta na sila sa dagat. Diyan sa cottage. Mabilis naman ako magbihis eh. Sinasamantala ko nasa loob kayo ni Jade pareho. Saka parang 1 piraso lang naman tong sinusuot ko. Kahit sa likod ng pinto magagawa ko to. Ikaw, bakit nakatabis ka pa? Mula ba sa cottage lalabas ako na nakabikini lang? Tumawa ng mahina si Jack. Mauna ka nang maglakad. Titingnan ko lang yung balat mo. Umungol si Dina. Inililis niya ang sarong at ipinakita ang alak-alakan. O ayan, nang masiyahan ka. Tinitigan ni Jack sandali ang balat niya. Maya-maya ay yumuko ito. Nagulat siya nang hawakan ito iyon. Dulo lang ng hintuturo ang dumikit sa kanya, pero may gumagapang na kuryente sa balat niya. Bigla siyang napakislot. Bakit ba lately parang may kuryente na sa mga inosenteng paghawak ni Jack? May kiliti ka? Inosenteng tanong nito. Oo. Pakikisakay na lang ni Dina.
Tara na nga sa beach. Gusto ni Jade gumawa na ng sandcastle. Naligo muna sila pero si Jade mas interesado maglaro sa buhangin. Nauna itong umahon. Hinayaan lang niya ang bata habang siya naman nasa ibabaw na ng parte ng dagat para malapit pa rin siya kay Jade. Sali tayo sa laro ni Jade, sabi ni Jack nang makabalik na ito mula sa mahabang paglangoy. Sige, sabi naman niya. Magkakatulong silang tatlo sa pagpapatas ng kastilyong buhangin. Si Jack ang taga-molde ng haligi ng kastilyo. Palibhasa malapad ang kamay nito at mas mapersa ang pulso. Tagalagay si Jade ng buhangin sa plastic bucket na baon nila habang si Dina tagakuha ng tubig sa dagat para mabasa ang buhangin na itinatayo nila. May ilang pagkakataon na habang ginagawa nila iyon, natitigilan si Dina. Oo nga at laro lang iyon, pero biglang may pumapasok sa isip niya. Kagaya nga lang na mukha nilang isang pamilya sa itsura nilang iyon. Naghahatid iyon ng mabining init sa dibdib pero ayaw niyang doon matutok ang kanyang isip. Nandito sila para magbakasyon. Meron silang problemang iniwan sa Maynila. Siya. Ang problema niya kay Jade at si Jack, ang kagustuhang makaalala na uli. Madaling magkunwari na walang problema at masayang masaya sila. Madali ring magkunwari na isa silang tunay na pamilya. Pero nahuhulaan niyang may malaking problema pang ibibigay niya sa sarili kung papayagan niya ang pagkukunwaring iyon. Hindi niya namalayang natapos na pala nila ang isang kastilyo. Tuwang-tuwa si Jade, lalo na nang matapos iyon. Niyakap pa silang dalawa ni Jack. I love you, Mommy, Daddy. Parang nagbara ang lalamunan ni Dina. Hindi niya alam kung bakit parang maiiyak siya. Bigla may nangyari na ang iniiwasan niya. Bigla na lang siya naging emosyonal. Pumihit siya paharap sa dagat at pasimpleng diniinan ng sulok ng mga mata. Ayaw niyang maiyak. Lalong ayaw niyang mapansin ng dalawa ang pag-iyak niya dahil siguradong magbabago iyon sa magandang mood ng mga ito. Magpa-picture tayo? Sabi ni Jack. Sige, umaling agad si Dina sa dalawa. Mag-post kayo sa tabi ng sandcastle, kukuhanin ko kayo. Nag-post naman sina Jade at Jack. At pagkatapos ng ilang shots, si Jack naman ang humawak sa digital camera at sila ni Jade ang kinunan. Mas maganda kung may kuha tayong tatlo na magkakasama. Teka lang. Nakangiting nilapitan ni Jack ang isang art turista. Pinakiusapan siguro na kunan silang tatlo dahil maya-maya iniabot na ni Jack sa turista ang camera at pumesto ito sa tabi nila. 2 beses silang kinunan ng litrato. Ang pangalawang pose nakapagitna sa kanila si Jade habang nasa likod sila ng ginawa nilang kastilyo. Parang humaba ang kamay ni Jack na nakaabot sa balikat ni Dina para umakbay. You look good together. Happy family. Sabi ng dayuhang turista nang ibalik kay Jack ang kamera. Yes, we are indeed a happy family. Maluwang naman ang ngiting sang-ayon ni Jack. Walang masabi si Dina kaya nang bumaling sa kanyang turista, ngumiti na lang siya. Naging iba ang kulay ng Boracay pagdating ng gabi. Ang dagat na halos mapuno ng naliligo. Kaninang hapon, kapansin-pansing nabawasan ngayon. Sa malapad na buhangin sa harap ng dagat, nagkalat ang mga mesa. Ang hilera ng restaurant ay naging masigla. Napupuno rin ang paligid ng masisiglang kanta. Saan tayo kakain? Tanong ni Jack. It's your choice. Libre mo to eh. Nakangiti naman sagot ni Dina. Ikaw Jade, saan mo gustong kumain? Basta gusto ko ng fried chicken. Ang mga bata talaga, ang hilig sa fried chicken. Naiiling na sabi na lang ni Jack. Pinili nila ang isang eat-all-you-can restaurant na mayroong fried chicken sa buffet. Isang mesa na nakaharap sa dagat ang inoccupy nila. Subdued ang ilaw at may lampara lang sa kanilang mesa para maliwanagan ang mabuti ang pagkain. Ang ganda-ganda talaga rito, sabi ni Dina. Naupo muna sila roon dahil mahaba pa ang pila sa buffet table. Hindi pa naman sila masyadong gutom kaya walang problema kung maghintay silang kumain. Malamig ang simoy ng hangin na nanggagaling sa dagat. Pero hindi naman naghahatid ng ginaw. Siguro nagbabalanse iyon ang dami ng mga turistang dumarayo sa isla. Kailan pa huling nagpunta rito? 2 years ago, inaya ako ng ibang kaibigan ko. Bale pangatlong punta ko na rito. Nung una sinamama ang kasama ko. Ang dami ng pagkakaiba. Taon-taon, yata lalong maraming nagbabago rito sa isla. Syempre, tourist destination to. Talagang maya't maya, mag-iiba at maraming tao. Ako, sa tagal ko sa California, minsan pa lang ako nakapasyal sa Long Beach and it was fun. Nakakaalala ka na? Gulat na tanong ni Dina. Tumingin sa kanya si Jack at saka umiling.
Wala akong ibang maaalala. Siguro flash lang. Pero nagtrabaho ako sa US, hindi ba? Oo, akala ko nakakaalala ka na. Hindi ko na pinipilit na makaalala. Hinahayaan ko na lang. Kung may maisip, edi mabuti. Kung wala, maghihintay na lang kung kailan may maalala ulit. Pero siguro mabilis ka makakaalala. Nung unang araw, you remember the kalderetang baka at saging. Tapos kanina, yung balat sa tenga. Ngayon yung pagpunta mo sa Long Beach. Let's hope mabilis na bumalik yung memorya mo. Sana nga. Ngumiti ng matamis si Jack. She smiled back. At hindi niya maintindihan kung bakit para siyang kinilig sa pagngiti ni Jack. Mami, kain na tayo? Singit ni Jade. Look wala nang pila sa long table. Nagkatawanan sila. Oo nga pala, nasabi na lang ni Dina.